Yan mga kapatid, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating aralin ito mga kapatid. Manalangin muna tayo. Yes, Panginoon na makapangyarihan sa lahat na may gawa na langit at lupa, Panginoon. Tama po ay gabayan niyo po kami at tayong salita niyo lamang ang magmutawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, papasalamat ko lamang ang pag-iingat niyo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nananalig at nananampalataya sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, salamat po. At kami po ay magkukwentuhan at mag-uusap at ihahayag ko, Panginoon, at ang sa ganoon ay maintindihan at maunawaan nila ang inyong salita, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw lamang po aming tinataas at dinadakila at pinupuri, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Yan. Yan, pag-aralan po natin mga kapatid. Ito po yung mga nasulat ko lang. Ito. Sa 7 last word of Jesus Christ, ako po yung may ituturo na yung sa ika-anim na salita niya. Ika-anim na kataga sa na kanyang binitawan nung siya nakapako sa krus. Ito po ay nasa John chapter 19 verse 30. Okay po. Yung ano ba yung tinapos ni Jesus sa kanyang mga ginawa sa sanlibutan? Mga ginawa na paano sumunod sa kalooban ng Diyos at salita nito, at kung paano makamit ang buhay na walang hanggan, kung paano maglingkod sa Diyos, at kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito nga, di ba? Sinabi ni Jesus sa John 4:34, ang pagkain ko ay gawin o tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at gampanan ang pinagagawa niya. Yun ang pagkain ni Jesus na sinabi niya. Salita ng Diyos ang pagkain, ibig sabihin. Makita po naman natin sa Book of John sa chapter 17. Ayun po ay panalangin. Ayun ay nanalangin siya about sa kanyang mga alagad. Nanalangin siya kung ano yung kanyang nagawa. Itong mga panalangin na to ay nagawa niya. Alam po naman natin ng bawat isa sa atin, marami siyang nagawa bilang tao. Nagpagaling, binuhay yung patay, nag-alis ng mga sakit, di ba? Ayun yung mga ginawa niya, sa lahat yung pagkahayag ng salita ng Panginoon at para umabot sa kalawalhatian ng Diyos ang mga tao. At dapat luwalhatiin ang Diyos. Sabi nga sa John chapter 17 verse 1, pagkatapos wikain niya yung sa napagtagumpayan, sabi niya sa title kasi ito sa nakalagay sa Biblia, napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Ayun ay yung sa John chapter 16 verse 25 to 33 nakalagay dito. Yan. At tapos niyang wikain yon, sabi niya sa John chapter 17 verse 1 ay siya ay tumingala sa langit at nagwika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Ang pagkapako ni Jesucristo, pagkapako sa krus, ay luwalhatiin si Jesus dahil sa kanyang perpektong pagsunod at hindi ang pagnanasa na mawala ang kamatayan, ang kanyang kamatayan na pagbabayad sala. Di ba? Hindi niya ninais na mawala ang kamatayan, kanyang kamatayan para pagbayaran ang kasalanan ng hindi na kanya, kasalanan ng mga tao. Luwalhatiin ang Diyos sa pagbibigay ng paraan para sa kanyang biyaya at kapatawaran. Tunay na luwalhatiin ang Panginoon. Alam mo po, dapat lang natin luwalhatiin eh. Sabi nga sa John chapter 17 verse 4,
and 5. Sabi nga, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na. Nakalagay dyan, sa verse 4. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya yung sa sinasabi dun sa nakadipa siya na sinabi niyang it is finished sa yung ika-6 na salita na winika niya nung siya nakapako sa cross sa John 9:30 na naganap na. Sinabi ito sa John chapter 17 verse 4, ito panalangin niya, inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya sa 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo. Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatiang tinamo ko sa iyo. Tinamo ko sa iyo bago ang sanlibutan. Yun, luwalhati at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako at sa iyo rin ang kaluwalhati ang tinamo ko sa iyo. Tinamo niya yung kaluwalhatian galing sa Diyos, Kaya, pagkat sila ay iisa, yung pagka-Diyos, iisa. Sinabi na rin yan, ako at ang Ama ay iisa. Ayun. Dito pa lang sa sa chapter 5, sa verse 5, bago pa sabi niya, di ba? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako at sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Ibig sabihin, bago palikain ng sanlibutan, nandoon na sila. Nandoon na siya. Kasama sa panalangin niya, kasama rin na tinuro niya sa kanya mga alagad na iisa ang tunay na Diyos at magkaroon sila ng ugnayan sa kanya at kung paano magkaroon ng personal na relasyon o ugnayan at ang buhay na walang hanggan, hindi lamang isang walang katapusang pag-iral. Hindi lamang isang walang katapusang pag-iral. Dapat habang panahon, habang buhay, habang panahong pag-iral. Sabi nga sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalaning kanila at iisa at tunay na Diyos at si Kristo Jesus na iyong sinugo. Ayun. Kilalanin ang Diyos para makamtan natin ang buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Diba? Huwag tayong puro kasalanan. Sabi nga dun sa sa Romans 6:23. Tama ba yun? Romans 6:23. Tama na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Libreng kaloob. Yan. Sa makatuwid ang ginawa ni Jesus na napakahalaga at hindi lamang natatapos ang kanyang sa pagkamatay sa krus. Makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya porque nagbayad si Jesus sa kasalanan sa krus, kasalanan ng mga tao sa pagkamatay niya, makakamit agad natin ang buhay na walang hanggan. Hindi agad natatapos doon. Dapat nating kilalanin ang Panginoon. Patuloy nating kilalanin. Ay kung titigilan tayo doon dahil naniniwala tayo na tubos tayo sa kasalanan at makakamit natin ang buhay na walang hanggan, hanggang doon na lang tayo. Hindi po nararapat yun. Dapat nating kilalanin pa dahil yun ang tungkulin natin na magpuri sa Diyos upang tuluyang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ito sa lahat ng nagnanais. Kung hindi mo nais o hindi nila nais na makamit ang buhay na walang hanggan, huwag aralin. Pero kung ikaw nagnanais ka, aralin natin at aralin mo at ito ay libre ang kaloob ng Diyos. Walang bayad. Kung ayaw aralin or puro sa kasamaan, ay may kabayaran naman yun ang sinatawag. At tiniyak, sinigurado ni Jesus bago siya
pako sa krus, ay natapos na niya ang kanyang tungkulin at siguradong siya na ang Ama ang nagsugo. Sinigurado niya na ang Ama ang nagsugo sa kanya para ganapin ang mga utos para na rin sa buhay na walang hanggan. Tingnan natin mo, sabi sa John chapter 17 verse 2 and 3, sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sa verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa na tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Yun nga yung kanina sa John. Tingnan niya natin kung totoo yung sigurado na ni Jesus na pinakilala niya na Diyos Ama ang nagsugo sa kanya. Sabi sa chapter 7 verse 8 ay chapter 17, John chapter 17 verse 7 and 8, ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sabi naman sa verse 8, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ayun, tiniyak niya bago siya ipako sa krus, bago siya malagot na ng hininga. Sinigurado niya na naganap niya na ipinakilala na luwalhatiin ang Diyos at ipakilala na iisa ang Diyos at ang nagsugo sa kanya. So, bilang si Jesus ang pinadala ng Diyos Ama sa sanlibutan, ang mga alagad naman ang ibinigay ng Diyos sa kanya para na rin sa katuparan ng mga gawain na inatang ng kanyang Ama ng nagsugo. Tingnan ulit natin sa John chapter 17 verse 6. Tingnan niya natin sa 6. Pinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. Bakalinaw. Pinakilala kita sa ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin yung mga alagad ibinigay kay Jesus Christ. Sabi naman sa verse 9, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Lahat na ibinigay niya kay Jesus Christ ay sa Diyos din. Sabi nga sa verse 24 ng Book of John chapter 17, Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang ibigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Bago pa nilikha ang sanlibutan. Kabilang sa kautosang inatang ng Ama o inutos ng Ama sa kanya ay protektahan ang mga alagad upang sa oras na siya ay magbalik sa Ama, tiyak na mahayag at maipapakalat ang pag-ibig ng Diyos, ang salita, ang kalooban ng Diyos at mga nagawa ni Jesus. Para na rin para sa pagpapalago ng buhay espiritual. Sabi po sa John chapter 17 verse 12. Basahin natin. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalang ibinigay mo pa sa akin. Ulitin ko,
Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Diba? Si Jesus, para matupad ang kasulatan, hindi niya ninais o ninasa na takasan ang kamatayan, bagos ito ay tinupad niya. Diba? At noong pumunta sila sa Jerusalem, inihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang dahilan ng kanyang mga hula ng kamatayan, na dapat niyang ibigay ang kanyang buhay upang pantubos sa marami. Ito po ba yun? Sabi nga yun sa Mateo chapter 20 verse 28, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi tulad ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Sinabi rin yan sa Mark chapter 10 verse 45. Ang sabi, ganun din, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Inulit lang. Diba? Para sa ating likas na ugali na sumusuway sa mga batas ng Diyos, may itinuro ni Pablo, sinabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Si Jesus ay nagbayad ng kasalanan, hindi naman kanya. Ngunit, sinabi ng sa Romans chapter 6 verse 23, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya nanalig tayo, nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, makakamta natin yun. Maniwala lang tayo, siya'y binuhay mula sa mga patay, mula sa kamatayan. Sapagkat kinamumuhay ng Diyos ang kasalanan, at ang hatol dito ay kamatayan. Kaya sa lahat ng uri ng kasalanan, at ang dahil nga sa kasalanan ng mga tao, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ipangtubos sa kasalanan na hindi naman kanya. Diba? Nung inako ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, tinanggap niya ang hatol na kamatayan para sa kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng lahat ng tao. Walang matuwid ni isa, wala. Sinabi sa Biblia yan. Ito nga, sabi nga sa yung naganap nung nasa kapako sa krus sa John 19:30, ang sabi, diba, nung nasipsip ni Jesus ang alak or wine, ang iba nga yung vinegar, yung suka, na ang kanyang sinabi, naganap na o natapos na o it is finished o tetelestai sa wikang Grego. At iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin ng iniyokayok, iniyokong ganun, yumukong ganun, at pagkayoko doon, nalagutan siya ng hininga. Kung gusto mo, ulitin natin. Sa 30. Ito, sabi, nang masipsip ni Jesus ang alak, sa ibang translation kasi alak, sa ibang translation,
suka sa English nga, yung vinegar, ay kanyang sinabi, naganap na. Iniyok-ayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sabi niya, naganap na. Sa pagkalagot ng kanyang hininga, sumapit din ang kanyang kaluwalhatian. Dahil sa oras ding iyon, ang hudyat ng kanyang walang hanggang paghahari sa sanlibutan. Matapos niyang lubusang magampanan at matapos ang kanyang misyon sa daigdig dito sa mundong ito, sa lupa, kaya hindi siya walang bahid na sinabi niya sa Ama na naganap na o tapos na o tetelestai. Ang sinabi niya ay natapos na o naganap na, natupad na, hindi matatapos pa lang o patapos na, kundi naganap na, natapos na. It is finished. Diba? Naganap na, sa oras na yun, naganap na rin ang paghahari niya. Ang sinabi niya, ang katagang naganap na ay nakapako siya sa krus. Kaya hindi na natin kailangan magpapako sa krus sapagkat ginanap na ito ng Panginoong Hesus. Di po ba? Bakit pa natin gaganapin yung ginanap ng Panginoong Hesus? Hindi ba tayo satisfied o wala ba tayong tiwala sa ginawa niya? Tinubos na nga yung kasalanan mo sa pagkakapako sa krus. Bakit pa tayo magpapapako ng paulit-ulit sa krus? Ang gawin na lang natin, sumunod tayo sa nasusulat at sundin ang kalooban ng Diyos at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi yung pagpapakapako sapagkat yun ay ginawanap na ng Diyos. Dahil tinapos na niya ng buo at lubos, walang labis, walang kulang. Niyang ginawa ang lahat para sa ikatutubos ng kasalanan. Binayaran na niyang lubos ang pagkakautang ng mga tao. Napagtagumpayan na niyang lubos ang kasalanan at kamatayan at pinakita niya ito sa muli niyang pagkabuhay. Masasabi natin itong katagang naganap na, itong salitang naganap na, kung pagsisisihan nating hindi na muling magkakaroon ng utang na dapat bayaran. Dapat bayarang kasalanang dapat ihingi na at ng tawad o kapatawaran. Kung sisikapin nating hindi na muling magkasala at yung gaya ng nangyari noong una, yun ang sikapin natin. Panatilihin natin ang tagumpay na nakamit ni Jesucristo at wag nating sayangin ang tagumpay na ng Panginoon Jesus sa kamatayan sa krus sapagkat tinapos na niya ito. Wag nating sayangin. Wag nating baliwalain. Kapag tayo ay backslide o patuloy na namumuhay sa kasalanan, wala tayong karapatang sabihin tapos na, di ba? Wala tayong kasalanan tapos ay malalagotan ng hininga. Tapos na, sabi na, tapos na ang alin? Tapos na yung buhay natin. Namatay tayo sa kasalanan. Hindi man lang tayo nakapagsisi. Hindi natin pwede masasabanggit yung tetelestai. Bagkus ang masasambit natin ay nasayang, nalustay o nabaliwala sapagkat sinayang natin at binaliwala ang tagumpay na ginanap ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin at nangangahulugang binaliwala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin kapag tayo'y
pabalik-balik, patuloy sa kasalanan, at hindi tayo tumanggap at ay pating binaliwala. Pag tayo namatay sa kasalanan, hindi natin tinanggap at ating binaliwala si Jesucristo sa kanyang tagumpay sa krus. Kaya nga, ginanap na, natapos na, ginanap niya na ang lahat nung siya'y nasa lupa pa. Bakit? Ano yung naganap niya? Kaya nakarating sa atin ang salita ng Panginoon dahil ginanap niya ang lahat ng ito. Siya yung hulang ipinadala. Kahit sa panaginip ni Daniel. Di ba? Nasabi na ni Daniel sa book niya na naginip siya ng isang lalaki, isang tagapagligtas. Ganoon din si Isaiah, di ba? Kaya sumunod tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Magsisilang tayo sa kasalanan, mga kapatid, para yung ginanap ni Jesus, yung natapos na Jesus sa cross ng Kalbaryo, ay hindi masayang. At matutuwa sa atin ang Panginoon. Ayun po. Yan po ay John 19:30, yung natapos na, naganap na. Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay ni Jesucristo na ating Panginoon na tagapagligtas. Okay po, manalangin po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Yes, Panginoon, magandang gabi sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, ay dinudulog po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na maging maayos at mapayapa sa araw-araw. At alam po namin na ang panahon ngayon ay kumakalat ang salot, Panginoon, na alam namin ikaw ang kagalingan at ikaw ang kasagutan sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, dinudulog po namin ang buhay ng bawat isang mananampalataya, ang bawat isang naniniwala sa inyong anak, sa inyong pagka-Diyos, at sa lahat ng mananampalataya, Panginoon, na nagnanais makamit ang buhay na walang hanggang, Panginoon, sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. Wala po kami ibabalik sa inyo kundi kayo ay purihin at pasalamatan, Panginoon. Lord, ingatan nyo rin po ang mga namumuno, mga leader, at mga nangunguna upang sa paggabay ng kumakalat na salot na ito, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord Jesus. Lord, Panginoon, maraming salamat. Wala kaming itinataas kundi ikaw lamang. Tanging pangalan mo lamang ang aming inihahayag, Panginoon. Tanging salita mo lamang ang nais naming kumalat, mag-viral, Panginoon. At ikaw ay purihan at pasalamatan. Panalangin na may pananampalataya, Panginoon. Ang lahat ng kasagutan, lahat ng kagalingan, lahat ng nangyari dito sa mundong ito, sa panahon ngayon, ay ikaw lamang ang kasagutan, ikaw ang kagalingan, Panginoon. Lord, salamat po sa inyo ang papurit, pasalamat. Tanging ikaw at wala nang iba. In Jesus' mighty name, Panginoon. Amen and amen. Yes, mga kapatid. Yan. God bless sa atin. Sana naintindihan nyo po. Sana naunawaan nyo. Pakinggan nyo lang po, mga kapatid. Kahit hindi nyo panoorin, mga kapatid. Pakinggan nyo lang. Upload ko to sa YouTube. Huwag nyo subscribe. Hindi ko po kailangan ng subscriber. Ang kailangan ko lang mapakinggan nyo, mga kapatid. Ayan lamang. Dahil ito, libre ang ang salita ng Diyos. Wala pong bayad yan. At huwag nyo nating hayaan na gamitin ang salita ng Diyos sa pera-pera lamang. Okay po. Huwag po tayo mag-subscribe sa aking YouTube. At saka, kailangan ko lang po ay mapakinggan nyo. Yan. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Lagi po tayo mag-iingat dahil sa kumakalat na sa ngayon na salot, sakit at karamdaman. Patuloy lang tayo manalangin. Tanggapin natin si Jesus Christ sa buhay natin na Panginoon at tagapagligtas. Manampalataya sa espiritu at katotohanan. Diretso tayo sa Lord. Yeah. Okay. God bless po. Salamat. Bye-bye. Good night po sa lahat.